Nagkaroon naman po ng malakas na palitan ng putok. Kahapon po ng umaga, Pebrero 12 taong kasalukuyan. Diyan po sa sitio Manggapang, Barangay Manungkaling, Mama Sapano. Sa pagitan po ito ng Anwari Gayanandang Clan at ito pong Dikaya Clan. Ayon sa ulat, narinig po ang bakbakan sa bukirin na humigit kumulang 300 metro mula sa istasyon ng pulisya. Sa kabila po ng matinding exchange of gunfire, wala naman pong naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente. Batay sa paunang impormasyon na nagkaroon na ng dating kasunduan, ang dalawang angkang sangkot, ngunit hindi ito nasunod. Dahilan upang muling sumiklab ang hidwaan. Agad namang nagpatupad ng checkpoint operation at patuloy na pagmamanman ang mga otoridad sa lugar. Nakipag-ugnayan din po ang mga otoridad sa CCCH MILF, lokal na pamahalaan, JPST at iba pang kaalyadong puwersa sa lugar upang matiyak ang seguridad ng komunidad. Patuloy pa rin po ang imbestigasyon at pagmamanman ng mga otoridad upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa paligid. Samantala mga kasarnison, makakasama na po natin sa programa ito pong si Lieutenant Colonel Ronald E. Suscano, ang spokesperson po ng 6th Infantry Campilan Division at ang commanding officer ng 6th Civil Military Operations Battalion. Magandang umaga po sir, welcome po sa programa, kasama niyo po ulit the Star DJ Lexi. Good morning, Bombo Lexi, at Yes, good morning din sa lahat ng nakikinig sa Bombo Register FM. Yes. Sir, maaari niyo po ba sa amin ilarawan ang nangyaring palitan po ng malalakas na putok ng armas kahapon dyan po sa sitio Manggapang, Barangay Manungkaling, Mama Sapano, sir? Okay. Nagkaroon ng palitan ng putok yung dalawang grupo kahapon. Kunin ko muna yung it is the group of Abdul Dia Muhammad, Opo. the Deputy Commander of 118 Base Command ng MILF. Hinaras itong grupo ni Anwari Gayanandang, Yes, sir. ng membro din ng 118 Base Command. So, it was a short firefight. Parang hinaras ng isang grupo yung isang grupo. Pero wala namang naiulat na mga casualties from both sides. Opo. Bali, sir, ano po bang ginawa ng militar at kapwa-otoridad niyo upang matiyak po ang seguridad po ng mga residente po sa paligid na nando doon? Siyempre, hindi po natin may iwasan, makarinig lang po tayo ng konting putok, magpapanik po agad tayo. Since this involves members of MILF Base Command 118, Opo. yung unang mag-responde dito para ma-reduce yung tension, yung pinakamalapit po na detachment natin. Opo. Nag-conduct po ng visibility patrol. Opo. Humupa rin naman yung tension when it comes to settlements, kung ano man yung pinagmulan ng tension uli. Pinapaabaya muna natin sa leadership ng Okay. MILF just in case kailangan yung tulong natin. Nandyan naman din po tayo lagi from the AFP and PNP to help settle the conflict. Yes pa. Bali sir, ano po na lang ang mensahe niyo po sa mga residente, especially po dyan po sa sitio Manggapang at karatig na lugar sa Mama Sapano para po sa kanilang kaligtasan at kaayusan naman? We would like to assure na yung mga units natin na nasa paligid, lalo ng 33rd IB, sila yung pinakamalapit dyan. Constantly naman tayong nagkakandak ng visibility patrol sa paligid to make sure na kung may mga tensyong mangyayari sa mga alitan na previously na-settle din naman at nagka-problema uli, nandyan tayo para immediately makaresponde para hindi na madisturbo pa yung mga community sa paligid. Yun ang pinaka-assurance po natin dahil makonsider natin ito na settled na sana, kaya lang medyo nakapag-problema uli. So hopefully this will be the last for this group at wala nang iba pang group na masabi natin mag-arise na panibago as a result of this conflict. Apa. Bali sir, no, since naririto na rin naman na po kayo,
Manghihingi naman po kami ng update regarding po naman sa batang nasawi dyan po sa Datopiang naman. Kamakailan po, particular po noong February 11. Kasi po, sir, no, pumagitna na po ang Armed Forces of the Philippines at ito pong Philippine National Police sa muling pag-init ng sigalot sa pagitan po ng dalawang barangay officials sa SGA po, sir, matapos po mauwi sa trahedya po ang palitan po ng putok. Actually, yung nangyaring gulo doon sa nabalawag ng SGA, it Opo. started noong February 10 ng gabi. Between the group of Barangay Captain Ismail Tayuan ng Barangay Kudarangan and Barangay Captain Sandigan ng Barangay Ulandang. So, nung gabi na yon, nagkaroon ng firefight pero wala namang naiulat na casualties from both sides. Pero nagpatuloy yung firefight nila the following day ng umaga, 07:50, na kung saan sa palitan ng putok na to, the following day, February 11, doon nagkaroon ng stray bullet na tumama doon sa ulo ng isang pupil na 5 Opo. years old sa katabi lang na school. Day after that incident, nagkaroon tayo ng joint operations kasama yung Nabalawag PNP, troops of 33rd IB at iba pang unit sa area para suyurin yung pinagmulan ng putok na kung Opo. saan may batang tinamaan. At as a result of joint operations kahapon, nakakuha tayo ng mga 10 na high-power firearms, no? Halo-halo na M60, M14, Opo. M16, Garand rifle from both sides ng dalawang barangay captain na nagkaroon ng tension. Opo. So these firearms is now under the custody of the PNP Nabalawag to check if these firearms are licensed or not licensed or ang ito ba ay nasa inventory ng government forces for the appropriate action na dapat gagawin after that investigation of Nabalawag PNP. Sir, sabi rin po sabi rin ay nagkaayos na po itong grupong ito. Pero muli pong sumiklab na naman. Tama, last year, naayos na yan. Opo. Yung dalawang barangay captain na yan. Ang pagkakabanggit doon sa report is parang may nangyari uli. Opo. Hindi ko lang alam, mayroon bang namatay uli from either side, which started the tension. Yun siguro i-clarify natin sa investigation na ginagawa ng PNP kung tama ba yon yung ganong report na mayroong nagka-problema uli, either pinatay or nasugatan ba sa either side kaya nagkaroon ng ganong another firefight or clash between the two groups of barangay captain. Ayan. Sir, Lieutenant Colonel, yan lamang po sa ngayon at manghihingi pa po kami sa inyo sa mga susunod na pagkakataon regarding nga po sa mga issue na tinalakay po natin ngayon. Okay po. You're welcome po anytime. Thank you. God bless po. Okay, thank you po ulit, sir. Mga ka-Sir Nation, si Lieutenant Colonel Ronald Isuscano ang nakausap po natin ngayong umaga. Ang spokesperson po ng 6th Infantry Campinan Division at ang commanding officer ng 6th Civil Military Operations Battalion.